Kita ko doon, yung leon mo, gutom na gutom eh. Ginugutom mo ba talaga yun? Nakareserva doon papakain ko. Mukhang meron tayong papakain doon eh. But anyway, apunta na po tayo doon sa ating mga topic ngayon. So, nitong mga nagdaang linggo, mayroong mga pumutok na balita. Katulad halimbawa nito, si Attorney Yusek at Attorney Claire Castro, sinampahan po ng kaso ni Congressman Lian Liviste at hinihingan po ito ng 110 million na civil libel case. Sa tingin nyo, tama lang po ba yung ginawa ni Congressman Lian Liviste? Hindi ko alam kung ano yung sinampa, pero marami naman silang flood control. Marami yung pera yun. Kaya niyang bayaran. Sa tingin nyo po, kayang-kaya. Kaya-kaya. Bayaran ni Attorney Claire. Kayo po sir, di ba, madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yusek Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusek Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami yung sinasabi. Tapos, nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama, biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. Hindi na, So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. Ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Dahil Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon, no? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Paano ka babaliktad agad? Malaki usapan. So yung sinampang 110 million, Kaya. panis, kaya. Kayo po, Manong Chavit, kayo, nakita nyo na po ang maraming presidenteng dumaan. At nakita nyo na rin po yung klase ng mensahe ang binibigay ng mga administrasyon. Sa tingin nyo po ba itong administrasyon na ito, tama lang ang kanilang mensaheng binibigay sa tao? O ano ang mga pagkukulang na sa tingin nyo sana'y nagawa nila para at least medyo yung mga tao naman ay maging kumpiyansa sa gobyerno? Wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, -20 na eh. So, hindi totoo yung mga sinasabi na nakagawa siya ng 5,500, more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita eh. Nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya? Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga about ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Works and Highways. Kaya madali silang ng pundo dahil bayad lahat. So sa madaling salita, Manong Chavit, yung sa Ilocos Norte, involved din na kontraktor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh. Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo. Kaya, kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ng totoo, siya ang sinampa ng kaso. Dahil ayaw niya bumaliktad. Sinasabi niya totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, huwag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ayun, so may connection pala talaga. So, yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yung nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So, ibig sabihin, Manong, kahit na may sabihin yung sa ICI against to President, pinapakancel, ganun kasi sabi Pinapakancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwedeng bigyan yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya.
tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunuan kay Pangulong Bongbong Marcos. So yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala ka makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi sa hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun lang ngayon, yung kaso na yun. Siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa dapat lahat. Dahil ginagawa niya yan nung araw pa. So Manong, ibig sabihin yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakita tao lang yan. Oo. Kasi Corruption, mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record, the biggest robbery of world government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lagpas 3 na. taon pa lang. Eh, dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. mas malupit dapat siya. Tsaka yung sinasabi niyo dun sa isa niyong interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala. Diba? Ano? Parang hindi na kayo kaagad kilala nung nanalo siya. Parang alam mo yun, yung... dead na. Yun nga nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, inisnab na ako. So inisip ko ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So pinag-aralan ko, kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalkuhan. Mabubuo ito po, ko yun. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi Walang kredibilidad si Claire Castro. Nasa record siya nagsasabi na walang alam si Marcos. Yun dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan, walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya ni Congressman Libiste. Problema na niya yun. Eto Manong, total, 'di ba? Sinabi niyo na rin naman po na nakakasama kayo noon ni Marcos Jr. lalong-lalo na nung halalan, isa kayo sa tumulong sa kanya, tumulong para sa pangangandidato nung halalan. Kasi 'di ba, may nilabas na etong si Amy Marcos na yang si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakitang video. Ewan ko, baka February daw ilalabas yung mga ano niya. February. May video ulit? Kaya yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa graft and corruption, against sa gobyerno. So kailangan sama-sama lahat para... Pero Manong, may tanong ako. Matagal mo na nakakasama sila Marcos, di ba? Hindi naman. Pero one time ba napansin mo na gumagamit na ako? Ano sa atin? Nahuli mo na ba? Yun ang naririnig ko. Dahil kapitbahay lang namin, yun ang naririnig ko. Kasi hindi kumikibo yan, so mga ganyan talagang may ginagawa. Lalong-lalo na si First Lady dahil nga nahuli sila sa LA, sa Beverly Hills. Dokumentado yun. Saka 12 hours bago sinabi, bawal yun. Dapat pag may krimen o namatay, agad-agad sabihin. Lininis muna nila. Ang report ng mga pulis, lininis nila pero marami pa rin nagkalat na cocaine. So talagang nagdadark. So Manong, yung kaso nila sa Amerika, nung nagkaroon ng kaso ron, absuelto naman yun? Wala na yun. Hindi ko alam kung anong usapan dahil... Sa Amerika yun, Manong, iba yun eh. Di ba? Pero at that time, kailangan nila tayo dahil nga maglalaban ng China at Taiwan, kailangan nilang bases dito. Sabagay. So ito Manong, alam natin, parang kayo po yung naging triggering factor noong nangyari kay Erap dati, kay Erap Estrada. Ngayon, sinasabi nila na parang sinusubukan mo daw uli gawin yung ginawa mo kay Erap Estrada sa kasalukuyang administrasyon. At sabi nila, parang hindi na daw ubra kasi iba daw ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Ano po masasabi? Hindi. Mas mahirap noong kay Erap dahil nga
Ako lang ang mag-isa noon, sa daming sumusuporta kay Erap noon. Eto, tao na mismong galit eh. Mas madali dito. Oras na lang, palagay ko, itong susunod na buwan, baka may milagro na mangyari. Dahil Ako yun. bagsak na talaga yan, talagang baka may mangyari Saka na. Manong, kahit mga bata, alam na magnanakaw siya eh, no? Oo. Kahit mga bata, high school, alam eh. Oo. Yung nga sinasabi ko ngayon, yung Divine Providence. 40 years ngayon, yung mula na patalsik ang tatay niya. Eh, sa Biblia, number 40, ano yan? Completion. Ha? Completion. Yung completion, ibig sabihin, 40, number 40 sa completion and start of a new beginning. 20 days, 40 days nagpasting si Jesus Christ. 40 days fasting si Moses bago tanggapin yung Ten Commandment. 40 days it rained day and night for 40 days during the time of Noah. 40 years, nagliwali yung mga sa desert, mga So, Israelites. Manong, Maraming 40 years yan. At ika-40th year ngayon, bago nung napatalsik si former President. So, Manong, tugma talaga, no? Ngayong taon, Parang repeating itself. History is repeating itself. wala na talaga sa kamala, Manong, no? Palagay ko, Alam na. Alam nyo na, mga kaibigan. Wala na tayong mag-uusapan. saka nung napatalsik si former President Marcos, 68 si Bongbong ngayon. Para sa parehas. Kaya, divine providence. Kaya nga. History Maganda is yan. repeating itself. Kaya. Matatapos na ang paghihirap namin. Matatapos. Pero bago tayo mapunta dyan, mag-break po muna tayo mga kapartner. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang ating programang. Sinabi kanina ni Boss Dada kasi mayroon nga nagsasabi na mahina na ngayon si Manong Chavit. Hindi na uubra yung ginawa niya dati kay Erap. Pero meron din ako nadidinig na ito ang main man ngayon. Dito posible makukuha natin yung matagal na nating inaantay. And possibly yun nga sinasabi 2026. Ngayon, Manong Chavit, kanina nabanggit natin malapit na yung inaantay ng marami, no? Pero kayo, ano pa ba ang inaantay natin para makuha natin itong tagumpay na to? Naniniwala ko sa milagro. Pero kung sasabihin natin dito, baga sa poker, bakit mo papakita ang baraha mo? Tama. Hindi pwede sabihin dito. Mapaghahandaan ka. So meron tayong malaking inaantay Do ngayon. not show your card. Eh di talo ka na. Ba't natin babanggitin dito yung darating na plano by February? Pero February, maganda yung buwan na yan. Nagkataon na nangyari na noon na puro 4. Nangyari yata 2015. Puro 4 ang Lunes, 4 ang 4 hanggang lahat ng araw 4. Parang connected sa sinasabi kong Divine Providence na number 40. Dahil 40 years naghari 40 years naghari si Solomon, King David, 40 years. Si Moses, 40 years. Ika-48 year ngayon ni Marcos na napatanggal. So, nagkataon na 68 noon, 68 din ni Marcos ngayon. So, divine providence ako. Kaya naniniwala ko na may milagro mangyayari sa February. So, nagtutugma po, ano. Pero, Nagtutugma. doon sa last na press ko ninyo po, Gob, nasabi nyo na may one time, big time. Ayun po ba, Yeah. matutuloy pa? Or, Oo, saan ba yung tinatanong ko lang. nangyayari? Ako nagko-coordinate lang sa lahat ng mga ayaw sa graft and corruption. Sa mga military nga ako, mas madali kung ang hiningi ko lang sa kanila, huwag mag-withdraw ng support. Sabihin lang ng ayaw nila ang graft and corruption. Kung di nila masabi, ibig sabihin, tinotolerate nila ang graft and corruption. Simple lang eh. Sabihin lang nila, ayaw namin ang graft and corruption. Tapos na. Wala. Salensyo sila, so kako nga eh, ang silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh. Mga pulis, mga maliliit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At, siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin niya ng department, o PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Kinuha eh, 74 billion. Nasa NEP yan. Ang NEP, yan ang ni Presidente, budget niya. At tinatawag lahat ng mga department, siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kung di niya pirmahan. So, alam niya lahat. Doon napunta sa Congress, nandun yung 74 billion na hinihingi PhilHealth. Napunta sa Senate, nandun yun, 74 billion hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandun. Napunta sa proposed GAA, nandun. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya walang konsensya eh. Kaya 25-0, kawawa yung mga tao. Pera ng tao yan, walang magamit.
Pero sinasabi niya, meron siyang zero billing, ha, Gov? Nasaan? Wala, sinungaling yan. sa Ilocosur, libre ang 8 ospital namin, libre lahat. Sana magawa rin niya yan. Para hindi hirap ang tao. At Gov, sinasabi niya rin, diba, nung nakaraan na ibabalik niya daw yung 60 billion. Eh mukhang hanggang ngayon nata, hindi pa. Wala nang, yun lang latest. Mula nung umupo, yung excise tax ng industry namin na tabako, buong North, walang binayad. Yung buong term niya, 23, 24, 25, 26, wala pa re-release. Billions yun na dapat pang suporta namin sa mga farmers namin sa tabako. Tabako is one of the pillars of our economy, national economy. So dapat i-release yun para may tulong namin sa mga farmers, para matulungan namin mga farmers. Dadami ang taxes pagka gano'n. Pero wala, hindi siya binigay. Trillion na nga ang budget eh. Ewan ko kung saan din na lang pera, nawawala eh. So may magnanakaw sa gobyerno. Gov, kasi ganito, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, parang, sige, alam namin na corrupt si Marcos, magnanakaw ang gobyerno, kaya lang, ayaw namin kay BP Sara eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng division, napopolarize po ang mga tao, dahil even if nare-realize nila this is the most corrupt government na nangyari sa Pilipinas, ayaw nilang bumaba si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Anong mensahe niyo sa mga taong ganun ng klase ng thinking? Well, dapat sama-sama tayo lahat ngayon. Ang lahat ng kalukuhan ngayon, mastermind si Marcos. Kasama niya si Martin Romualdez dyan. Kailangan lahat ng may kaso, makasuhan. Ako wala akong pinapanigan. Pero dapat lang makasuhan lahat ng may kaso. Basta matanggal lahat yung mga korap. Sa tingin niyo po, Gob, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Naunahan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Yung ibang bansa na nag-aaral sa atin, nandun na sila sa taas, tayo nandito pa rin. So now, ang Pilipinas mo may pag-asa pang umunlad, katulad ng kalapit nating Mahirapan bansa. tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos, mahirap na dahil yung foreign investment, sobrang baba. Hindi magtali ang ekonomiya eh. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala nang pera. So kahit na... 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pa military siya, bagsak tayo. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, sabihin lang nila na ayaw nilang grappling corruption. Happy na tayo. Bakit sila salensyon? Hindi maganda yun. Kung, kaya nag-iusap pa rin ako sa mga police, mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan to. May mga anak din sila eh. May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat, i-denounce nila ang grappling corruption. So option ba